ng anak na si Jesus. Panginoon, naming tinitiwala ang pangangaral nito ng inyong salita. Pagdarihan mo po kami, tulungan kami na masalunanin, maunawaan namin ang urgency ng iyong salita. Namin itong maunawaan at maintindihan. At kayo po ang siyang aming makita at maging sentro kayo ng aming pagtitipon. Tulungan mo rin ako na magiging bibig lamang ng iyong salita. Sa aking pagpapahayag, lahat ng aking galaw, Panginoon, ay ipuin po niyo. Ano man ang aking sasabihin, ingatan niyo po ako upang sa ganoon ay ma-share ko ng maliwanag ang sinasabi ng inyong banal na salita. Nagtitiwala rin kami sapagkat alam namin na kayo ang lubos na nakakilala sa aming lahat. At sapat ang iyong biyaya upang aming matagpuan, Panginoon, kung sino kayo na nagsasalita sa buhay namin, lalong-lalo na sa panahon ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Meron tayong bagong masama? Wala naman. Walang first timer. So, tuloy yung ating serye, no? Kaya, nakakatulong po ba yung ating title, Spiritual Progress? Really? Really po? Kung meron tayong dapat ngayon na maranasan sa buhay, ito yung ano man ang sitwasyon natin, tayo lumalago sa ating spiritual na buhay. Now, nagbigay ako ng 2 punto kasi ang ating text, Philippians 2:12 and 13, sabi doon, work out your own salvation with fear and trembling. Okay? Iniisip ko po, sinaset ko yung mind ko na itong Philippians 2:12 at 13, ito'y para lamang doon sa mga tao na nakatanggap na ng kaloob ng kaligtasan. Hindi ko sinishare ito para maligtas. Sinishare ko ito dahil tayo ligtas. Kung niyo po ako. So, ang unang sinabi ko po sa aking pagsishare sa inyo last 3 Sundays na yun, kapag ang isang tinanggap natin sa Panginoon ay kailangan itong yumabong, kailangan itong lumago, kailangan itong magbunga, first things first na gagawin natin, lagi ito ukol sa Diyos. Kailangan akong magpasakop sa Diyos. I must submit myself entirely to God. Okay? Yan ang unang-una. At tapos na yun. Ang pangalawa ay ito. I must avoid everything that is opposed to God. Aking iiwasan lahat ng sumasalungat sa Diyos. At ano yun? Yun ang sanlibutan. Hindi natin pwedeng kaibiganin ang sanlibutan at ang Diyos. Lalabas noon tayo ay mga bulaan. So, ang sanlibutan, nakita natin, binigay ko yung isa nyo yung mga talata, Ephesians 2:1-3, Ephesians 4:22, 1 Peter 4:2, 2 Peter 1:4, na kung ating isusuma total, ang sanlibutan ay salungat sa Diyos. So, ang sino mong nakikipagkaibigan sa libutan ay nagiging kaaway ng Diyos. James 4:4. Now, itong babasahin ko sa inyo, siyempre palalawakin pa natin ito kung ano yung word. Okay? Kasi bitin yung last Sunday sa mga nakarinig. Well, naiintindihan ko po yun kasi po serye po ito. Serye po ito. Okay. Now,
Ang Bible ay punong-puno ng warning sa mga Christians. Actually, hindi po sa world. Sa Bible, sabi nung nagsalita kanina sa Betis, kasi ang posisyon niya sa kaligtasan ay, ang kanyang kaligtasan ay pwedeng mawala. Yun ang kanyang posisyon. Sabi niya, kaya nga po tayo, sabi nga, kung hindi nawawala yung kaligtasan ng isang Christian, bakit merong warning? Hindi babala. Explain, nung yung kaligtasan, yung mama ko, tiyak yun. And nakabinan warning ng Diyos kasi tiyak nakamuri na. It's supposed to be. But that is stupidity. Ang Bible, ang binabalaan niya yung mga naligtas. Hindi para mawala yung kaligtasan, kundi kapag ikaw ay nakakilala sa Diyos, mag-iingat ka sa buhay. You will fear God, you will obey God, you will trust the Lord in your life. Ito na yung pagkakataon natin kapag nakilala mo ang Panginoon, niligtas ka niya, be watch out, be ready, be holy, for I am holy. Ano nga kaya pakilala yung Gilo, kaya ako careless ko. Bara-bara ba ko kaya? Kaya panahon na ito, yung nga kaya kilala yung Gilo. Do Catholic ko, lang ko relasyon kay Diyos. Hindi ko alam yung salitang matakot sa Diyos, maging spiritual, sumunod sa Panginoon, unahin yung spiritual. Alam kong hindi yan nandito. Basta ka ako'y Diyos, at yung asbuk ko, okay na ito. Sinasabi ng Bible, these people honor me with their lips. Totoo yun, may mga tao na ang Diyos ay ginagalang nila sa kanilang labi, pero malayo yung kanilang puso. Matthew 15. Yun. The moment na ikaw ay niligtas ng Diyos, doon ka mag-iingat sa ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Why? May patibong sa daigdig. Punong-puno ito ng temptations, pitfalls. Nandito ang devil, nandito yung flesh, nandito yung sin. Kaya nga, ang Kristiyano ay magdidepende siya sa Diyos. Otherwise, masisira testimony mo. Yun. Itong babasahin ko sa inyo, warning sa akin. Kikinig ba kayo? Okay. Pag Christian ka, of course, you will pay attention. Matututo kang magkaroon ng reverence sa Diyos. Igagalang mo siya, katatakutan mo siya, ibabantog mo siya, itataas mo siya, susunod ka sa Kanya. Hindi, ito, lagdas na ako mo rin, nagyama ka na. No, that is stupidity. That is foolishness. That's why, dahil save ako, now work out your own salvation. Why? With fear and trembling. Ano yung fear and trembling? Boy, ladies and gentlemen, pag ang Christian ka, mag-seryoso o hindi. Yan ibig sabihin ng fear and trembling. Dati, ano lang tayo, passive tayo sa Diyos. Sa atin, ang religion dati, hindi tayo makakonsentrate sa Panginoon. Pero hindi ganoon. Alam mo na save ka eh. Alam mo yun. Why? Yung Holy Spirit at you eh. Hindi kanya aayaan talaga na mabubuhay pa sa dating kinagisnan mo. Mabubuhay ka ngayon sa Diyos. At siguro, sabi ko kaya kayo, mamahalin mo ang Diyos. You will love God. You will love Jesus Christ. At siya ang gusto mong makasama sa eternity. Kaya muli ko nga kaya bingin talaga king eternity. Aliwa naman yung asawa. Aliwa yung family. Muli ko nga kaya king eternity in Gino. So, bala mo, bonus niya ka ako nung yung pamilya ko, Christian sila. Abi-abi ka pa po rin. Yung next life. Pero ang talagang gusto kong makasama bilang Christian, Jesus Christ. Sa ngayon, by faith, pero sa next life, iba na. Ngayon, ito yung warning sa akin. Ano yung warning? Well, 1 John 2:15. Ito yung warning.
Yung sabi rito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Clear ba? Lagay ko, diyan nga lang yung exposition niya, may kalino eh. Di ba malinaw? Now, kanino ito sinasabi ng Bible? Lalong Christian ka kaya kayo. Ngayon, kung ikaw hindi Kristiyano, hindi para sa iyo ito. Dahil alam ng Diyos, kung hindi ka Kristyan, talaga ikaw ay lumalande sa sanlibutan. Patawad sa aking salita, pero ganun talaga yung term minsan eh. Ingi Kristiyano, wala yung Holy Spirit, yung luluguran, yung sanlibutan, upward, forward, is onward life. Hindi niya iniisip yung, ang iniisip niya, ang buhay niya dito sa lupa. That's the word. Iniibig ang ibig sabihin ng itong devotion. Kaya hindi niya spend yung time, kaya hindi kami inisip. Yun, palarawakin natin ito. Sabi ng Bible, ikayong miligtas, ikayong Christian, do not love the world. Ano ba itong word na ito na sinasabi ng Bible na hindi ko iibigin, na binabawalan ako nito? Ayaw ba ng Diyos na mag-enjoy ako sa buhay? No, my friend, malayo yun sa kaisipan ng Diyos. Gusto ng Diyos na mag-enjoy kayo sa buhay. Kaya lang, gusto niya mag-enjoy kayo nakasama siya. Because worldliness is humanity without God. Paano yung sanlibutan? Maging masaya ako, huwag niyang alahin Diyos. Oh boy, sigurado kang muntahin. Akala mo, laging ganito yung buhay? Ali, permanent hindi kedi. Ayan, Israel ngayon kasalukuyan, center of peace, akit yung sitwasyon ng Israel. Kaya feeling last time, balo yung mami o ko na. Nasa labas ako, tahimik dito, wala akong marinig. Talaga. Sabi ko, wala kang tao. Rapture na tao. Yan akong kwata. Hindi pala, dahil masyadong close yung pintuan dyan, wala akong marinig. Pero ang rapture ba, close na, talagang malapit na. Sa spirito ko, panandam ko ito. Yakbalo ng kapilan, I may be wrong, but he will come like a thief. Masurpresa niya ito. Pero yung totoong Kristiyan, waliya, kasi magrebiya talaga. Yung masurpresa, yung world, ang foreign protesting Christians, na yung karelang puso, alay kang gilwat kanya ito. Balay permanent in BKT, permanent in BKT at in Judgment Day. Kaya liwain topic ko yan, sabihin niya mo kayo, walang kaalam-alam ang sanlibutan sa coming ni Jesus Christ. They will be caught unprepared. Kaya magkakita mo kayo, pero makagising ko spiritual. Kaya kayo natutulog. Kasi minsan, Lord, Christian ko, pero ako kaya manawag sa sanlibutan. Alam ko kayang sakit sa sanlibutan, kaya pangatao. Minsan isip ko bigla. Kasi nakakahawa yung sakit ng sanlibutan. Nakayawa yan. Eh naman kayong outside Ali, kayong inner. Yung naman nakakitin tao, natambing tayo, makasagali, ingin tao, makasanlibutan niya pa ako, kilub. Eh, may manaya na ta. Pero yung balo, word, di na utak ang pupuso. Kasi makayawa. Kaya ka, sabi nga ng Panginoon, kung nga yung Holy Spirit, talagang tugig ang kayang angkos Pero dahil yung Holy Spirit, greater is He that is in you than He that is in the world. Ngayon, tingnan natin ngayon, palalawakin ko pa. What's the word?
Ano ba itong sanlibutan na sinabi ng Bible na hindi ko iibigin? Ulitan ko please. Kumuha ka na ako, please. Don't get me wrong. Hindi ko pinapaday na ayaw ng Diyos na mag-enjoy kayo sa buhay. Hindi ko sinasabi yan. Gusto ng Panginoon na enjoy mo ang buhay. Pero, kasama siya. Alam ka naman makipag-sex kaya ala yung Diyos. Hindi ba yung mga primary ng sex na mga kabataan? Eh, alam mo yung asawa niya, Bella? Laman da, saya ko, niya ito, boy. Ala yung Diyos. Yakin yung world ito. Yung world, laman niya na yakin Diyos. Basta ang masusunod sa kanila, ang kanilang pagnanasa. Kaya expound niya nito, but still, in 1 John chapter 2:16, God willing, by next Sunday, that everything that's in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, ang matang yan, magpiesta lang. Kakakalakit. Munta ka kang eat all you can, magpiesta lang rin matang. Ako yan, ako pwede ka. Nagmarinda ka lang, kakanan, lalo kung ikakabsik. Ganin ba ako mukha? Pride of life, namin pagmaragul din tao ngayon Kaya ang achievement. Nung masaya ka kay Bea, layo nga pong gino, o yan, isaya mo. You see? Now, worldliness means humanity without God. Magbabasa tayo. Si Mark. Where are you, Mark? Ano ba siya? Nakita mo yung higher ground. Ay, hindi ka. Ano ba naman ito? Si, Allen. Yung kinausap ko, sino? Allen. Nandiyan ba yung kantang Higher Ground? Sige, hindi ba diyan? Hanapin mo na lang, Dave, ba? Okay. Buksan natin ang ating Bible sa Luke 12. Sa Luke 12, simulan natin sa verse 22. Babasahin ko yung Bible ko. Makikita niyo yung title dyan, Pagtitiwala sa Diyos. Okay, narinig niyo may edad? Pagtitiwala sa Diyos. Okay. Oh yes. Tapos sabi rito, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, note that, kanyang mga alagad, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Tindi, no? Ito isang revolutionary statement. Baligtad niya, isipin Jesus Christ kaya katamo. Kayo ay balisa kindihan. Mount! Why? Naka na ba, balisa? Sorry. Hindi intentional yan. Napasigaw lang. So, do not worry about your life. Don't. Hindi ako nagsasalita ang authority. Sino yun?
nga pong Ginoo. Do not worry about your life. No. Huwag muna kayong makipag-argue sa akin, ha? Huwag muna kayong makipag-argue sa akin. Please, wag. Kung pa makipagtaltalan ka na ako, kaliwayan ako magsalita. Kasi, buong daigdig, buong sanlibutan, isa yung sakit ng tao, siya'y nababalisa. Di ba? Kayo. Pero ang kabalisan, ba kasalanan? Yes. Ang nag-aanilangan, ang nagdadalawang isip, ang nag-iisip sa buhay, ang nababalisa, ang nag-worry, sin ba? Yes, my friend. Just sin. Nakaburining Ginoo, not a bit, kagyang ditak mo, kapilan man, nakaburining Ginoo, lingkod na, at inyang kabalisan kendi. Okay? So, do not worry. Ba't natatawid ko mga senyor? Alam niya, kaming mga senyor mababaw. Okay. Please. Do not worry about your life. Na ang nagsasalita dito si Jesus Christ. Okay? Tapos ang sabi niya rito, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong kakainin o sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Sabagat ang buhay ay higit kaysa pagkain at ang katawan ay higit sa damit. Simple lang yan eh. Nung ibigay kayong katawan, adakadi ng malan. Ito. Kung binigyan kita ng hininga, hindi kita kayang bigyan ng pagkain. Simple lang ito. So, do not worry about your life. Remember, my friend, sasabihan kayo kanina nano'y sanlibutan. Dahil kayo niya mag-starting sanlibutan. Ano kakainin ko? Ano dadaminin ko? Ano iinumin ko? Paano ang buhay ko? Paano ako kikita ng maraming pera? Kailangan lang yun kasi financial security. That's the world. Ayaw ba na yung Diyos ito na mag-enjoy ako? Kung gusto mo 100, gusto ng Panginoon 1 million. So do not worry. Okay? What you eat, anong inumin mo, anong susuotin mo. Pansinin ninyo, ang mga uwak, hindi sila nag-ahasik 24, ni gumagapas man. Sila'y walang imbakan ni kamalig man, subalit sila'y pinapakain ng Diyos. Gaano pa higit kayong mahalaga kaysa mga iwan. Totoo naman, yung papakan ka rin ang hayop kayong kalawakan. Wala ka naman ika. Di ba kumakain sila? Nag-enjoy sila, di ba? Sino nagpapakain yan? Diyos. Yung isda sa dagat, ang dami yan, di ba? Saan kumuha ng pagkain? Sino nagpapakain yan? Ang Diyos. Nakakampunto, kung ang Diyos pinapakain yan, hindi sila nilikha sa kanyang wais. Hindi ba ikaw mas higit kang papakainin ng Diyos at iingatan ng Panginoon? Logic lang. Gamitin natin ito. Huwag yung hayop mamangalay, yung isda, yung mga hayop sa impabuhay, sa kalawakan, sa kaparangan, lahat sila ay inaasikaso. Ngayon narito ako, nilikha ako sa wangis ng Diyos. Mababayaan ba ako? Hindi makatuwiran, di ba? Isipin mo yun. Kaya hindi magaling yung Satan Susumbong niya, sige na, kumain niya yung Diyos mo. Kaya magaling, accuser niya talaga yan That's why ang ito, nakalatao, susumparing Ginoo. Nagtatampo sa Diyos. Lalo na ngayon, nagkakagera. Ang daming nadadamay na bata sa Israel, di ba? Parang ang daming galit sa Panginoon. Dahil sa nangyayari sa sitwasyon. Kaya lang, tinuturuan tayo ng Bible dito
hindi pwedeng magawa ng Diyos yun. Kasi ang Diyos, hindi ingatan tayo at iniibig tayo. Kung ginagawa yun sa mga hayop, how much more? Pansinin niyo ang liryo kung gaano silang pumutubo. 27. Hindi sila nagpapagal o humahabiman. Subalit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagbihis na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung ginadamitan ng Panginoon, ng Diyos, ng ganito, ang damo sa parang, nang gayon ay buhay, at sa kinabukasan ay itinatapon sa pugon. Gaano pa kaya kayo na kanyang dadamitan o kayong maliliit ang pananampalataya? Lalo yung tuturo na ganyan yung kinatang binasa? Faith. Ang tinuturo sa atin dito, akit siya reverse na yung order Jesus Christ. Reverse yun. Bakit tayo? Ano yung argumento? Sabi ng Jesus Christ, huwag niyong iisipin ang inyong kakainin, ang inyong iinumin, ang inyong dadamitin. Huwag. Pero labanan tayo Jesus Christ. Let us argue. Makipagtaltalan tayo kaya. Nano sabihin mo? But Lord, my God, I must live. I must eat. I must make so much money. I must be clothed. I must be fed. Eh, makanya, Lord, kailangan ko man. Kailangan ko mag-obra. Kailangan ko i-bless. Kailangan ko financial security. Kaya sabihin nyo ka kung kinig kaya katamong philosophy kandi. I must live. Minsan na tsukot kayo ni St. Colbert. Yan ako pinasalan. Isang brother na matanda pa sa akin, at matanda pa sa akin sa pananampalataya, at malawak pa yung nalalaman sa akin, even sa scripture. Pinunta ko sa ako, "Teka mag-attend." Hindi ka nag-attend. Sabi, ang problema niya, Matthew 6:33. Anong problema niya doon? Sabi niya, sabi ng Diyos, unahin ko raw siya, samantalang nandito ako sa lupa. Kung nasa lupa ako, sabi niya, kailangan ako magtrabaho, kailangan ako kumain, kailangan ako maging successful, kahit mapakabayaan ang mga bagay na sinasabi ng Bible. Ene aqua ang logic, ene aqua ang sinabi ng Jesus Christ, nasa mundo ako, nasa lupa ako, ba't kailangan unahin ko yung bagay na spiritual? I must live. Muli na sabihin ini, in concern na king be, aliway relasyon na king Diyos. That the great concern of our life is not the kingdom of God. At isang libutan. Sasabihin kayo, isang libutan. Isang libutan, in kayang concern, priority, aliway yung kingdom na ni Diyos. Aliway ang pagharian niya ng Diyos. Aliway ang relasyon na kay Diyos. Nung in kayang priority, in kayang concern kay be, ang kanang ko, ang malan ko. Nanong ako piblasan. That's the word, the great concern, in great concern na niya, kung saan libutan niya pinili, is not the kingdom of God. Nanito, burila, sabi na ng tao, fit siya kengwe, successful ko, pangarita rin tao magsalita. Kadagol na balay niya, karakal na sa Kenya, kaswerte ng tao kaya, natsungon kaya, bravo fit ka kanya to, kaya kang testimony. Kaya yan, tita yung Diyos. Ang gusto ng Panginoon, ang relasyon mo muna sa Kanya. Otherwise, that's the word. Again, let me say this once again. Worldliness means humanity without God. Basta may pagbigyan niya yung kayang laman, agyang alayin Diyos, agyang disobedience sa kanyang Diyos, masunod niya sa yung kayang laman. That's the word. So, isang libutan niya pilitang, istong yung muna mong concern kang biya, pilitang, kailangan tingkungan din eh.
Kailangan na kalkukaluguran, kailangan natin kong successful kids, kailangan natin kong financial security, kailangan natin kong maragulang balaya, kailangan natin kong nakasasakyan. Lalo nga naman lude, gusto niya enjoy niya, fine. Pero nung waiting concern mo kayong bien, that's the world. Nandiyan na ba yung higher ground? Sige lang agad. Baka kinakanta natin ito, yun natin naiintindihan. Kaya no, ito angkop na angkop ng karlangit sa atin. I'm pressing on the upward way. Ano yung I'm pressing? Yung Kristiyano, humunang lilig, aliwaitang onward, susulong ka kanya ito, ali, yung Kristiyano, humunang lilig, karin. Ay, tinyo ko, wala may tat, kinuwento kaya po kayo minsan. Sabi na rin yung pagkwento. Kahit saan ka tumingin dyan, pag-aari ko. Pero nung tinanong siya, doon. Eh, doon meron ka. The moment na naging believer ka sa Diyos, muna yung spiritual, muna yung kaludwa, muna yung Diyos, muna yung kaharian, muna yung eternity. The moment na ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, mahuuna yung kanyang kaharian. Nano mo rin sabihin yung kaharian ng Diyos. Burihan mo kemde, pagharian ka ng Diyos. Gusto nyo yung Diyos kayong kemde, iserve mo yung Gino, luguran mo yung Gino, at nagsalita ng Diyos, ilang kaya karatalastas. First things first, higit sa lahat. Mas buri kayong umano ng Diyos kasi kayong nasi. Mas gusto ko yung damit ng katuwiran kaysa sa damit ng pisikal. So, tama na. I'm pressing on the upward way. The heights I'm gaining every day. Help. Still praying as Lord, plant my feet on higher ground. Kaya ba yung prayer mo? Kaya yung prayer mo? Lord, plant my feet on higher ground. Sasabihan kayo, isang libutan ng ingobra, no? Forward, onward. Ang lahat ng kanyang galaw dito. Doon wala. Kaya nga, ang sabi ng ating talata, sa verse 30, 12 ning Lucas, sabagat ang mga bagay na ito ang siyang hinahanap ng lahat ng mga bansa ng sanlibutan. At nalalaman ng inyong Ama na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Ladies and gentlemen, muli mo sa'yo, nga kailangan kang pera, nabalo ninyo sila. Halimbawa, kailangan mo ng lamit, nabalo ninyo sila. Halimbawa, kailangan kapagdalan ng sakit, nabalo ng Diyos sila. Hindi niya alam yun. Ayun dito, alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Gusto ng Panginoon na mag-enjoy tayo sa buhay. Gusto niya yun. Biro mo, magobra ka Sunday, patangay, hamagat yan kayong kapilyo, parating bordo ba? Sunday mo na nita. Halimbawa, pwede kang mag-gawin, Sunday. Sinusulog mo yung kilay mo sa katatrabaho para kumita. Which is good. But my friend, kung ang kaharian ng Diyos ay nasa tatagay, that's the world. Makapanggang manyaman, pero ay ka makapamasa, makapagbulay ka salita ng Diyos. Narito, that's the world. Pag sinabi natin sa libutan, pwede akong maging masaya kahit wala ang Diyos. So, pakilagay mo ulit, Alan. Can you sing, please? Amy. Ano, naintindihan mo, still praying as I am. Onward back. Upward kanina, onward ngayon.
still praying as I onward bound. So I believe, dito sa mundo ito, nakatali tayo. Hindi nadalangin mo yun. Tapos, along sabi niya, Lord, plant my faith on higher. Bari na sa ganito, Ginoo sa Diyos, lakon ko kinyato. Lakon may level ko kinyato. Material ko. Ala akong ali mga interes kay biyano yung material. Ala akong kaluluwa, ala akong spiritual, alang eternity, alang Diyos, alang judgment. That's the word. Lord, plant my feet on higher ground. Hayaan mo ang maging kaligayahan ko, ang relasyon ko sa'yo. Pleasure, saya. Hindi lang pagkain, hindi lang pera, hindi lang material, hindi lang yon. Baguhin mo yung interes ko sa buhay. Ang priority ko, Panginoon, kung sino ikaw, Diyos. Lord, plant my feet on higher ground. Halimbawa na. Anong mas mahalaga sa'yo? Katawan mo o kaluluwa mo? Ingsan di mo, dahil hanggang utak na kay body, kay soul, alang spirit. Pag siya nagpipray, ang kanyang panalangin, puro pamilya, puro swerte sa mundong ito. Alay ang salitang, Lord, your kingdom come, your will be done. Puro onward, forward, alang upward. Uri, sabihan mo rin mata sa sweldo. Masaya na ka yan. Yapi ni saya mo yan. Yapi ni saya mo yan. Kung yan lang ang nagpapaligaya sa buhay. Meron akong 2 anak na malulusog. Oo, ang lusog nila, nasa private school sila. Yun lang ang ligaya mo. Magtatapos ako ng summa cum laude. At ako'y magtatapos sa isang prestigious school. At maabot ko yung aking pangarap. Yun lang ang masaya mo. Hindi. Wait mo yung bri mo. That's the world. Anak ang Diyos. Mo ba isipan mga namin paglingkuran ng Ginoo at sunod kaya? Solomon na, sinabi na Solomon, at tikman niya lahat ng karangyaan sa buhay. Kapag sabi niya, oh boy, everything is vanity. Everything is vanity except to love God and to serve Him alone. That's why yung kayang konklusyon kaya tantaulinan ng Ecclesiastes, now, ikit ko sa katapos-tapusan sa lahat ng wakas ng bagay, natagpuan ko, natutuwan ko ang isang bagay. Anong sabi niya? Fear God, obey His commandments, for this is the whole duty of man. Muli mo sabihin, mengan kanda ka lang mga, may piyesta ka, o yabi na yung pekasaya mo ita. Kaya lakpakan na ka rin daw, okay, yun na masaya mo. Kaya ka masaya, supposed to be, salamat kay Diyos nung be-blessed na ka. Alala kong argumento ka rin. But mo yaliway, saya ng Christian ito. Saya na ng Christian, yapi ng relasyon na kay Diyos. Importante ka ako, Lord, yung masusunod ka kay Beko. Kaya ka malalapas na ka to obey God and glorify God. That is my joy. Seek ye first the kingdom of God. Yung samasan mo kay Beko, makananaw na kang pagharian ng Ginoo kay Beko. Paano siya mag-ahari sa iyong buhay? Aliway, ligaya ko yung pamilya ko. Aliway mo muna yan. Aliway mo muna, not even the church. Ang pinakaligaya ko, relasyon ko sa Diyos is my God. Kaya kung magdepende kang magdepende ko kay Diyos. Kasi ang sanlibutan, gano'n. Hinahabol ng sanlibutan ang mga bagay na ito. Ano ang aking kakainin? Ano ang aking iinumin? Ayoko ba doon testimony niya ako pa-Christian? Pauso yung halos sa tiyuyanais ng libutan. Balik sabihin. Yung saya ko kanito, aliwan niya akong Ginoo. Saya akong kailaman. Halos kanya ni saya ako. Balik ko itong, kilala niya akong Ginoo. Kilala yung Diyos, hindi ako hindi. Yung saya ko, puro sa laman. Wala, makakilala din nung makilala ko ang Panginoon. Sa ngayon, may pagpipigil, may self-denial.
Hindi baling masacrifice ito, ang mahalaga ngayon ay masunod ang Diyos sa buhay ko. Kaya kung mag-boli kami halimbawa, tingkang anak, ayan, di sa'yo mag-aaral. Kaya mo sabihan, anak, kalakat ang at least sabihan mo kaya, so paano ka ng Diyos, anak? Kaya nakatapag rin ng Diyos, nung kamurianan ng Diyos. So, gusto mo mag-aaral ka, hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Tutulungan tayo ng Diyos. For as long as the legitimate, anumang bagay na kailangan natin sa buhay, ang sabi ng banal na kasulatan, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Pero ala na akong mga obra, masalesa kasalito ang dito. Kahit hindi nga lang mag-aaral, ako kagastos. So, yung philosophy ng Panginoon, kailanman, hindi mo kayo bababayaan. Yan na yan yung member, pinanbanwa. O bakit? What sabihin ko ito? Importante, masunod yung Diyos, may testimony. Kahit minsan, hindi kami nagutom. Kahit minsan, hindi kami nagkulang. Alam, hindi na bibigay kami. Wala na kayo. Buti na din, wala. And yet, my testimony, kahit minsan, God is faithful. Okay, ating kayong kailangan dyan din. Ako mo talaga, pananayin ko lang, buy one day sa akin. Siguro kahit hindi mo na ako ibigyan, sasawa na akong payangkas mo, ano obliga, lalo na rin betis. Siguro yun na, sasakit yan mo naman. Dahil alam ng Panginoon siguro, makapag-try, magkasakit ko, baldado ko So, time ka. Mami, ilo umuyat ng buy one, take one. Pero, any video sa akin? Nariwa rin kotse. Tansan niya yan Desa ganyo rin, tansan na rin, lata na rin. Manatili na rin. Ibig sabihin, ano ang bagay na pwedeng hindi ibigay ng Diyos kapag kailangan mo? Strength. Maghihintay ako sa Panginoon. Mga ganon. So seek ye first His kingdom and His righteousness. Ayaw ko lamang na maging saya ko yung mga bagay na pansamantala. Ayaw ko maging saya rin pamilya ko. Yung ministry, not even the ministry. Kaya kung bisang maging masaya, kinanong mga bagay pansamantala. Pasalamatan ko mo kay Diyos to. Kailangan ng maging kaligayahan natin ang relasyon natin sa Diyos. Yan sa buhay natin. Di kayong natsukeni. Nano maning need you, lagi yung sabihan, and my God shall supply all my needs. Tutulungan tayo ng Panginoon. Ang sinasabi lang ng banal na kasulatan, ito yun. But seek ye first the kingdom of God. To obey God, to fear God, to know God in our lives. Ang kasagaya ko nandin, mayroong nagiti. Yung Malilyari Israel. Anong masasabi ko sa akin? Ako ba? Pero isa bagay na sasabihin ko sa inyo. Dito, verbal ang Diyos. Ang talagang pag-uusapan sa last days ang Israel. At yung nangyayari sa ngayon sa Israel, makasulat na yan kay Ezekiel 38. Actually, parang ako na yan. Eman katubaran kayong mula, maliliyari na talaga yung sitwasyon. Kahit mo lang yun talagang maliliyari. Yung sitwasyon. Makaradi na yung Antichrist. At yun yung 666. At yun yung technology. Kagalagad ba ang iglesia ay dadamputin ng Panginoon itataas? Siyempre, hanggang at yung church kayo din, ang tayo Antikristo. Yung bang rapture at sasabihin tayo, close na. I may be wrong. Pero paano naman ko? Then, tutong lingkod na ning ginuganyan, sabihan ko kaya kayo i-ready na lang. Be ready. Nakal ba matutod professing Christians? Yes. Kaya maganda. Mabibiyal lang kayo sa limutan. Hindi no. So watch out. Keep your lamp burning.
Di ako balo. Pero, are you ready? Totoo ba datanging rapture? Di ako makasulat. Permanenting sa yaking yato. Ating katapusan yan. Kaya mo, sabi kayo ngayon ng panahon ng Noe, makanyaling milyari. Pero, sabihin ko sa inyo ito, nagbantay kayo at manalangin. Kung binabless kayo ng Panginoon sa lahat ng bagay, pasalamatan yung Diyos sa trabaho, anumang bagay. Pero huwag niyong kalilimutan ang kaharian ng Diyos sa inyong puso. Seek ye first His kingdom and His righteousness. Pwede natin mga awitin ito. Can you help me? Itong awitin ito. Yung higher ground. Bago tayo mag-pray, paumanin na kasi English Pasensya na kung may mga bagay na hindi natin makuto. Pero ito talaga yung panalangin ng Christian. Okay? Lord, plant my feet on higher ground. Okay, Amy? Akapela tayo? Di ba rin na? Kabisado mo Destiny? Ano bang gusto nyo? Nakatayo, nakaupo na lang. Sige po. Kantahin natin ito. Tutugulin tayo ng Panginoon kapag ito'y talaga pinalangin natin. Okay? Lord, plant my feet on higher ground. Okay? Let's sing this song, church. Sing on the upward way, you heights and me every day. Keep praying us, I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fears me say, though some may dwell where peace abound, my grave I increase higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my feet on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant thy feet on higher ground.
Your Satan starts, and we are hurled, for free has come a joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up and let me stand, like faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, let my feet on higher ground. I want to stand beyond the sides and catch the gleam of glory bright, but still I pray till heaven found. Lord, lead me on the higher ground. Lord, lift me up and let me stand, by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. The last one. Lord, lift me up and let me stand, by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Sama-sama po tayong manalangin. Nakatayo tayo sa presensya ng Panginoon. Maraming salamat sa inyo, Ama. Itinuro mo sa amin ang katotohanan ng buhay. Salamat po sa isang katotohanan na nais mo kaming mag-enjoy sa buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Higit sa buhay na ito ay binigay mo sa amin ang aming kaligtasan. Papasalamat kami sa inyo dahil nilagyan mo ng direksyon at tamang pananaw ng aming buhay. Lord, patawarin mo kami sa aming kahinaan. Patawarin mo kami sa aming kawalan ng pananalig. Ang aming dalangin ngayon sa oras na ito, Lord, please increase our faith. Itaas mo ang mas ng aming pananampalataya. Alam mo, tao pa rin kami na dinadalaw ng kabalisahan sa buhay. Please, gamutin mo kami sa area ngayon sa buhay. At tulungan mo kami na katulad lang yung winika, do not worry about your life. Kung ano aming kakainin, aming inumin, hindi itinuro mo sa amin na isang sikreto. Ang kami pagharian mo. Ang unahin ka at pagtiwala sa inyong magagawa. Please, Lord, na hindi lamang ang pagpapala mo ang aming ipinagpapasalamat, kundi ang aming relasyon sa inyo. Maraming pong salamat sa inyo, Panginoon, dahil binuksan mo ang aming matang spiritual. Tinuro mo sa amin ang mga totoong kayamanan. Dalangin namin ngayon, Panginoon, ng kami makapamuhay sa nungat sa sanlibutan ito. Makapamuhay kami na pinag-aharian mo, na ikaw ay naluluwalhati at nasusunod sa buhay namin. Ano baga ang aming mga ligaya? Kundi higit sa lahat, ikaw. Sabi nga ng Bible, whom I have in heaven but you, and here on earth, nothing I desire besides you, Lord. Oh, please, help us. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging tumingin sa inyo, hindi sa sitwasyon namin sa buhay. Please, oh Lord, maluwalhati kayo sa aming paglilingkod. Tulungan mo kami na lumalim ang pag-ibig namin sa inyo sapagkat ikaw ang munang nagmahal sa aming lahat.
Ang awitin ngayon ay hindi lang namin inawit, kundi ito'y sigaw ng aming puso. Please, Lord, plant our feet on higher ground. Hindi lang namin hinahanap ang buhay pasulong sa mundong ito, kundi pataas. Upward. Thank you. Aming Ama, makapamuhay kami ng may tagumpay habang kami naglalakad sa digdig na ito sapagkat kasama ka namin. And we bless you. Tulungan mo aking mga kapatid. Kaming lahat, alam mo ang pangangailangan po namin sa buhay. Pero sapat ng kasaganaan ng iyong biyaya upang kami makatawid sa buhay na ito na may tagumpay, na may pagpapasalamat sa inyo. Ibinagpapasalamat namin, Panginoon, lahat ng blessings. Whether it is temporal, physical, family, financial, lahat na ito ay ipinagpapasalamat namin. Kaya nung magamit ito, kung saan luluwalhati ang iyong banal na pangalan. Father, we thank you through your Son, Jesus Christ. This we pray. Amen. Morning. God bless you.